Pasado 10:00 na nang umalis sila sa villa para ihatid siya ni Travis. At habang nasa biyahe sila ay nagkaroon siya ng pagkakataon na tanungin sa binata ang kanina pa niya gustong itanong. May nabanggit sa akin kanina si Razel na nakapuzzle sa akin. Ungkat ni Marian. Tungkol saan? Tanong nito. May sinasabi siya na natutuwa raw sila dahil you've found a new love. Akala siguro nila ay tayo na, pero naintriga ako sa sinabi niya. Bakit, may dati ka bang love na nakilala nila? Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang tila pagbura na naman ng ngiti sa mga labi ng binata at ang pagtiim ng mga bagang nito. May nabanggit ba siyang ikinagalit nito? Hating gabi na siyang naihatid ni Travis. Nasa tamang edad ka na, Marian. Alam kong alam mo na ang ginagawa mo. Sabi ng kanyang mami na inabutan niyang naghihintay sa sala. Disenteng tao si Travis, mami. Hindi ako magtitiwala sa kanya kung hindi ko alam na mabuti siyang tao. Pero kailan lang kayo nagkakilala? Baka isipin ng taong yun na easy to get ka. Hindi naman ganoon si Travis. Kahit kailan lang kami nagkakilala, alam kong hindi siya gagawa ng ikasisira ng tiwala ko sa kanya. At ng magandang friendship na nasimulan namin. Saka siguro naman, mami, I deserve to be happy pagkatapos ng nangyari sa amin ni Rafael. Banayad itong ngumiti. Alam kong you deserve to be happy. At bilang mami mo, syempre gusto kong makitang masaya ka. Kaya lang baka kako maging padalos-dalos ka. Baka masaktan ka lang ulit. Ngumiti siya sa kaniyakap ang ina. Palagay ko hindi na ako masasaktan, mami. I found the right guy. Masiguro ko lang na mahal niya ako. Wala nang rason para hindi ako sumaya. Sana nga. Ipakilala mo nga sa akin yung lalaking yan, ha? Baka imbitahan ka niya uli sa villa. Pagkatapos, tuluyan ka nang iuwi. Mami, 24 na ako. At alam kong you can trust me. Saka huwag kang mag-alala. Gusto rin kayong mamit ni Travis. Mag-iisang linggo na ang nagdaan mula nang huli silang magkita ni Travis. Ngunit hindi pa sila nagkikitang muli ng binata. Okay lang kay Marian ng unang 3 araw dahil nagpapadala ito ng bulaklak sa restaurant. At kahit pangkaraniwan lang sa kanya ang makatanggap ng bulaklak mula sa isang admirer, ibang klaseng ligaya ang hatid sa kanya ng mga bulaklak na ipinadala ni Travis. Pero bakit pagkatapos niyon ay wala na siyang narinig mula rito? Wala na siyang hinintay sa araw-araw, kundi ang pagparada ng Land Cruiser nito sa parking lot ng Marian's Pizza. Subalit nadidisappoint lamang siya kapag nagsasara silang hindi man lamang niya nakita ang kahit na anino nito. Hanggang sa isang umagay, dumating sa restaurant ang isang bisitang hindi niya inaasahan. Maganda nga pala itong business na binuksan mo. Congrats, hipag. Bati sa kanya ni Rafael. May humaplos sa kalooban niya. For the first time mula nang ikasal ito kay Gladys, ay ngayon lamang siya nito tinawag na hipag. Bagamat parang hindi pa rin niya makita sa mga mata nito ang sincerity, natanggap na nitong hipag na lamang siya nito. At least nararamdaman niya ang pagsisikap nitong kalimutan siya. Mabuti naman, napadaan ka. Nandito kami last week ni Gladys pero wala ka. Talaga? Natikman niyo na ba ang pinagmamalaki naming pizzas and pastas? Yeah, at nagustuhan namin ni Gladys. Kaya nga inutusan niya ako rito. Siya na mismo ang nag-asikaso ng order ni Rafael. At habang naghihintay ito ay nahuhuli niyang nakatitig pa rin ito sa kanya mula sa table na kinaroroonan nito. Alam niya kung ano ang nararamdaman nito. Nahihirapan pa rin itong tanggalin siya sa sistema nito. Dahil ganoon din siya noong una. Hindi naman talaga madaling itapon ng 2 taong relasyon na muntik nang mauwi sa simbahan. At naman niyang gumagawa pa rin ito ng paraan para maabot siya. Dahil bukod sa ipina-take out nito, kumain pa ito roon para lamang makausap siya. Nagpunta ka raw sa Villa Mercedes, kaya hindi ka namin naabutan ni Gladys rito. May lungkot sa mga matang sabi ni Rafael habang magkaharap sila sa table. Malapit na itong matapos kumain. Nag-serve siya ng isang special dessert para rito. Kasama mo raw ang isang bagong suitor na taga-villa. Napangiti naman si Marian nang maalala si Travis. Pinaunlakan ko ang invitation niya dahil matagal ko nang gustong makita kung gaano talaga kaganda ang Villa Mercedes. Mukhang special sa'yo ang suitor mong yun. Tama ba yaong nahihimigan niyang selos sa tinig nito? Yeah, I like him. Sana nga siya na. Pero kailangan ko pa siyang makilalang mabuti. Nakita niya kung paanong lalong namanglaw ang mga mata ng kaharap dahil sa sinabi niya. Ikumusta mo na lang ako kay Gladys.
Sabi niya habang iniaabot dito ang ipinatake home nito matapos kumain. Yeah, I will. Palabas na ito ng restaurant nang habulin pa niya ito. Rafael, huminto ito at nilingon siya. Salamat sa pag-aalaga mo kay Gladys. Ngumiti ito ng mapanglaw. She's my wife. Yung napag-usapan natin, nakakalimutan mo na ako at ibubuhos mo ng pagmamahal mo sa kanya. Aasahan ko yun. Hindi ako mangangako pero pinipilit kong gawin. Ayokong maging unfair sa asawa ko. Thank you. Nasisiyahan ang kaloobang sabi niya bago ito tumalikod. Sana nga si Travis na ang lalaking para sa kanya. Kapag nagkataon at niyaya siyang magpakasal ng binata, susunggaban niya kaagad para tuluyan na siyang makalimutan ni Rafael. Natawa siya kasabay ng pagpilig ng ulo habang pabalik sa counter dahil na rin sa isiping yun. Kasal na agad ang iniisip ko, samantalang nakabitin pa sa ere ang mangyayari sa relasyon namin. Mahigit 2 linggo nang hindi nagagawi si Travis sa restaurant. 2 linggo nang parang napakabagal ng nagdaan kay Marian. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nagkasakit kaya siya? Pinahihirapan siya ng kagustuhang makita ang binata. God, I miss him so much. Ano ba itong nangyayari sa akin? Nangako itong babalik sa restaurant. Nangako itong isasama siyang muli sa villa. Hindi na niya masyadong inaasahan iyong pangako nitong siyang isasama sa napanalunan nitong trip to Singapore. Dahil wala naman siyang balak sumama. Puwera na lang kung liligawan siya nito at yayayaing pakasal kaagad. Bigla siyang sinalakay ng kakaibang takot. Takot na hindi na niya ito makitang muli. Hindi ko naramdaman ang ganitong takot noon para kay Rafael. Dahil siguro wala sa hinagap niya na mawawala sa kanya si Rafael. Baka naman ang grandfather Pizzaroni lang ang nagustuhan niya, hindi ako. Siguro nga isa lang ako sa mga babaeng naka-attract sa kanya at first glance. Pero pagkatapos, wala na. O hindi kaya nagkabalikan na sila ng ex-girlfriend niya? Siguro'y naghahanap lang siya ng panibagong pag-ibig para matakpan ng tuluyan ng sakit ng nangyari sa kanila ni Rafael. At dahil vulnerable siya ay madali siyang umasang may mangyayaring maganda sa pagkilala nila ni Travis. Mabuti pang hindi ko na siya nakilala kung wala rin naman palang mangyayari. Hinayaan niya lang akong ma-inlove sa kanya para pagkatapos ay bigla na lang siyang mawawala. Bago pa niya namalayan, basa na ang sulok ng kanyang mga mata. Iniwan niya ang paghahanda ng mga toppings. Nagtungo siya sa opisina niya sa loob ng restaurant at doon nagpahid ng luha. Kainis, if being loved means being hurt, ayaw na niya. Maaga tayong magsasara, Rika. Sabi ni Marian sa kaibigang abala sa pagmamando sa mga crew na madaliin ang paggawa ng pizza. Ha? 7:30 pa lang ah. Bakit magsasara na tayo? 9 o'clock ang talagang closing time natin, hindi ba? Ang dami pang bagong dating na customers. Gusto ko nang umuwi eh. Are you not feeling well? Medyo. Mabuti pa, umuwi ka na lang. Ako nang bahala rito. Sayang naman ang mga customers na papasok pa. Marami na tayong customers na dito regular nagdi-dinner. Plus yun pang mga nagpapa-take out na empleyado riyan sa katabi nating building. Gusto niyang mahiya sa kaibigan. Para kasing mas malaki pa ang malasakit nito sa restaurant. Ano bang nangyayari sa kanya? Siguro nga kailangan ko lang magpahinga ng maaga, Rika. Pasensya ka na ha. Babawi na lang ako bukas. Ikaw naman ang mag-leave at ako nang bahala sa lahat. No problem, Marian. Nag-e-enjoy naman ako sa trabaho ko rito. Pero sigurado kang okay ka lang? Yeah, para lang akong exhausted. Ipapahinga ko lang ito. Naghihintay na siya ng taxi sa harap ng restaurant nang biglang may humintong sasakyan sa tapat niya. Dahil para siyang wala sa sarili ay hindi niya namalayang kotse iyon at hindi taxi. Sumakay siya sa likuran. At patamad na inilapat ang kanyang likod sa sandalan. Medyo nakapikit siya dahil pakiramdam niya ay pagod na pagod siya at wala sa mood. Sa Roses Avenue tayo, Mama. Walang ganang wika ni Marian. Hindi ba pwedeng dumaan muna tayo sa Shangri-La, Miss? Nagulat siya. Bukod sa pamilyar sa kanya ang swabing tinig na iyon ay nagtaka siya sa itinanong nito. Bigla siyang dumilat at nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang driver. Hindi taxi ang sinakyan niya, kundi kotse. Kotse ni Travis? At your service, Miss. Sumaludo pa ang binata. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Gusto niya itong yakapin mula sa likuran, ngunit inawat niya ang sarili. Behave, Marian. Nakakahiya kung magiging obvious ka. Baka isipin ng lalaking yan na habol ka sa kanya.
Kahit na miss na niya ito, wala siyang karapatang ipakita iyon sa binata. Ang tagal mong hindi napasyal sa restaurant ha? Kunwari kaswal niyang sinabi. Pwede bang lumipat ka muna rito sa harap para hindi naman sa rearview mirror lang kita tinitingnan? Makakalipat ba ako kung tumatakbo tong kotse mo? Agad naman itong itinabi ang sasakyan upang makalipat siya sa unahan. Sabi ko, bakit ang tagal mong hindi napasyal sa Marian's Pizza? Ulit niya sa tanong ng muling pasibarin ni Travis ang kotse. Worried nga ako na baka nagkasakit ka. Worried ka? Makahulugan ang ngiting ulit nito. Siyempre, ayokong mabawasan kami ng isang customer. Iyon lang ang dahilan? Nanguhuli ang pilyong ngiti sa mga labi ni Travis. Ano pa ba ang pwedeng dahilan? Pag-iwas niya. Biglaan ang pagbunta ko sa Germany, ipinadala ko ng kumpanya roon. Gusto ko sanang magpaalam sa iyo pero naisip kong hindi na siguro kailangan. Kung alam mo lang kung gaano kita na-miss lalaki ka, sasabihin sana niya. Pero syempre pinigil siya ng pride. Pero ako palang mahihirapan. Patuloy nito. Dahil na-miss kita ng husto. 1 week pa lang ako sa Germany, gustong-gusto ko nang umuwi. And that's because of you. Pakiramdam ni Marian ay kinikiliti ang puso niya sa mga sinasabi nito. Na-miss daw siya ni Travis. Totoo kaya iyon? Teka, bakit tayo lumiko dito sa EDSA? Saan ang punta natin? Tanong niya nang mapansing nag-iba sila ng way. Hindi mo ba ako narinig kanina? I made my reservation sa Shangri-La pagdating ko kanina. Muntik na nga akong tumalon sa eroplano para lang makarating ka agad sa restaurant. Ganoon kita na-miss, Princess. Princess? Sa tuwing tatawagin siya ng ganoon ni Travis ay gustong sumayaw ng kanyang puso. Kaya ngayon, I want to spend the next 3 hours with you. Para titigan ka lang ng titigan. Hindi siya nakakibo. Paano ba naman siyang magsasalita kung nag-uumapaw na sa kaligayahan ng puso niya? Akala niya ay para na lamang ambulansyang nagdaan ito sa buhay niya. Maingay, tumawag ng pansin, pero saglit ding naglaho sa paningin niya. Akala talaga niya ay ganoon na lamang at natapos na roon ang pagkilala nila. Iyon pala, may pagtatangi rin ito sa kanya. Nararamdaman niyang mahal siya ni Travis, kahit hindi pa man ito sinasabi ang mga katagang iyon sa kanya. And she had never been this happy all her life. Ang nagdaang 1 buwan ang pinakamaligaya para kay Marian. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa loob ng maikling panahon ay natagpuan niya ang lalaking inilikha ng itaas para sa kanya. Araw-araw silang nagkikita ng binata. Kapag may panahon si Travis ay ito ang naghahatid sa kanya at all out ito sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. May mga pagkakataong naglalagi ito sa restaurant para tumulong. Mula sa paghahanda ng pizza hanggang sa pagsiserve, and he didn't mind. Nakikita niyang nag-e-enjoy ito sa ginagawa. Lalo tuloy dinumog ng customers ang kanyang pizza restaurant, higit ng mga kababaihan. Hindi naman niya maiwasang makadama ng paninibugho kapag nakikita niya ang sobrang atensyong ipinapakita ng mga female customers nila sa binata. Nakilala na rin ito ang mami niya, maging sina Gladys at Rafael. Halata pa ring nasasaktan ng huli. Sa loob ng 1 buwan pa lamang nilang relasyon ay pampered na siya kay Travis. Parati siyang ipinagsha-shopping nito, binubusog sa mga regalong nakakalula kahit walang okasyon. Ang tinted na Land Cruiser o kaya'y ang red Ferrari nito ang laging saksi sa mga romantic moments nilang dalawa. Kahit araw-araw silang nagkikita ay para pa rin silang excited na magkasama. Gusto kong isama ka sa villa this Saturday. Anang binata habang on the way sila pa uwi. Galing sila sa Intercon at nag-dinner. Sure, gusto ko ngang mag-swimming ulit sa crystal clear water ng beach doon. Excited na pakli ni Marian. So sa crystal clear water ng villa ka pala in love, hindi sa akin. Patampong ingos ng binata. Natatawang humilig siya sa balikat nito. Ikaw naman, ipagpapalit ba naman kita sa kahit na anong bagay? Eh di payag kang mag-overnight tayo sa villa this Saturday? Magpapaalam pa ako kay mami. Magpapaalam? Natatawang reaksyon nito. My God, you're not a teenager, princess. And besides, lahat ba ng gagawin mo ay kailangan mo pang ipagpaalam sa mami mo? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Ayokong isipin na hindi pa buo ang tiwala sa iyo ng mami mo para ipagpaalam mo pa ang lahat ng desisyon mo. Protective lang sa akin si mami, syempre babae ako. Ayaw niyang maging careless ako para hindi ako makagawa ng kahit anong pagsisisihan ko na naman ulit. Ulit? Bakit may ginawa ka na bang pinagsisihan mo?
May malaking pagkakamali ka na bang nagawa sa buhay mo? May tinutungo ang tanong nitong iyon. May pinahahagingan. Ayokong isiping pagkakamali iyon. Sabi niyang ang tinutukoy ay ang naging relasyon nila ni Rafael. Wala siyang kamalay-malay na mali ang interpretasyon ni Travis roon. Ang iniisip nito ang tinutukoy niya ay ang kawalang ingat niya sa pagmamaneho na nagresulta ng pagkawala ni Clarice at ng bata na dinadala nito. Para pala sa'yo, hindi pagkakamali ang makawala ng dalawang buhay. Galit na wika ni Travis sa sarili. Hindi niya napansin ang paggalaw ng mga bagang nito dahil nakahilig siya sa balikat nito. Sabado, maaga pa ay sinundo na siya ni Travis sa bahay nila para isama sa villa. Masaya ang biyahe nila. Bagamat sa hindi maintindihang dahilan ay parang nakikipagkarera ang binata kung magpatakbo. Kilala niya ito sa pagiging gentle, ngunit bakit nagiging hindi maingat ang binata kapag hawak ng manibela? Kung sa bagay, kulang pa ang ikli ng kanilang relasyon para makilala niya ito ng husto. Bakit tayo tumigil dito? Maang natanong niya nang ihinto nito ang kotse sa gilid ng kalsada, malapit sa mismong lugar kung saan nahulog sa bangin ng kotse ni Clarice. Bigla lang akong nahilo, anang binata. Kung may license lang ako ay pwede na sana akong mag-drive. Total mga 30 minutes na lang naman, hindi ba? No, huwag na. Tanggi nito. Natahimik siya nang maalala ang lugar na yun. Iniiwasan niyang mapatingin sa gilid ng bangin. Marami nang nadisgrasya sa banging yan. Dapat ay lagyan nila ng fence, hindi ba? Casual na sabi ni Travis. Oo. Gusto sana niyang ipagtapat dito na sa lugar na iyon nangyari ang aksidenteng. Hanggang ngayon ay para pa ring masamang panaginip na bumabalik sa kanya. Ngunit ayaw na niyang ungkatin iyon. Hindi pa sa ngayon. Siguro kapag hindi na bumabalik sa isip niyang nangyari. Honey, something wrong? Tila nag-aalalang tanong ni Travis. Hinagod pa nito ang kanyang buhok. Umiling naman siya kasabay ng pilit na pagngiti. Ikaw, hindi ka na ba nahihilo? Baka kung ano na yan. Bakit hindi ka magpa-check up? Wala ito. Pakli nito sabay muling pinatakbo ang kotse. Pagsapit nila sa villa ay nagtulong silang magluto ng kanilang lunch. Kinahapunan ay nagtungo sila sa beach para mag-swimming at mag-boating. Palubog na ang araw nang bumalik sila sa villa ni Travis. Kasalukuyan siyang nagpapatuyo ng buhok habang nakaupo sa isang stall sa harap ng salamin. Nang mahinang kumatok ito sa guest room na kinaroroonan niya. Pagkuway marahan itong itinulak pabukas ang pinto. Naka-shorts lamang ito. Kitang-kita ang kakisigan nito. Kaya lihim siyang napalunok. Sa araw-araw yata'y nadaragdagan ng admiration at pagmamahal niya sa binata. Habang lumalapit ito sa kinaroroonan niya'y nag-uusap ang kanilang mga mata mula sa salamin. Nang tuluyan itong makalapit sa kanya, ay magaan itong ipinatong ang mga kamay sa nakalantad niyang mga balikat. May init na gumapang sa kanyang buong pagkatao, lalo pa nang yumuko ito at haggan siya sa balikat. Marahan siya nitong itinayo at ipinihit paharap dito, at ilang sandali pa ay naglapat ang mga labi nila. Unti-unti na siyang natatangay, kaya nang pangkuin siya nito ay para siyang walang kalakas-lakas na tumutol. Nang maihiga siya nito sa kama ay matagal siyang tinitigan nito. At nagtaka siya nang bigla itong tumayo at tumalikod sa kanya. Sa tingin niya ay para itong may naalalang biglang ikinagalit nito. Travis, something wrong? Nag-aalalang tanong ni Maria nang bumangon sa kama. Wala ito. Naisip ko lang na hindi ako dapat mag-take advantage. I respect you. Ayoko ring masira ang tiwala sa akin ng mami mo. Mabuti pa kumain na tayo, then ihahatid na kita. Sa Monday susunduin kita ng maaga para makakuha tayo ng marriage license. Marriage license? Tama ba yung narinig niya? Oh, bakit para kang natuka ng ahas? Ayaw mo pa bang kumain at umuwi? Baka gabihin tayo sa daan. Marriage license baka mo, Travis? Yeah, marriage license. Bakit? Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Naging speechless na siya sa mga sumunod na sandali. Parang napakabilis na mga sumunod na pangyayari. Kahit na si Marian ay hindi makapaniwalang sa loob lamang ng 1 buwan at kalahati, ay naitakda na siyang maging Mrs. Travis Morales. Mabilis na nai-arrange ang lahat ng kanilang kailangan. Sa clubhouse gagawin ang seremonya at sa villa ni Travis ang reception. Magarbo at ginastusan ang kasal. Ngunit pinilit ng binata na huwag maging extravagant ang okasyon. Mga kamag-anak at close friends lamang nila ang inimbita. At syempre, ang mga villa owners sa Villa Mercedes.
Dumalo din si Gladys kasama si Rafael, na alam ni Marian na hindi pa rin totoo ang mga ngiti. You're the loveliest bride na nakita ko, ate. Sinserong puri ni Gladys nang yakapin siya. Salamat sa Diyos, magiging happy ka na. Oh, baka mag-iyakan pa tayo. Maswerte ka kay Travis, ate. Sa tingin ko, hindi ka niya sasaktan. Maligayang maligaya si Marian hanggang sa matapos ang kasal. Hanggang sa reception ay puno ng kasiyahan. Nakakapagod din, ano? Nakangiting sabi niya nang magkasarili na sila sa kwarto ni Travis. Mag-aalas 9 na ng gabi at kakatapos lamang maubos ang mga bisita nila. Hindi ito kumibo. Nakatayo lamang ito sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa malayo. Parang may kung anong iniisip. Ngunit ipinagpalagay ni Marian na napagod lamang ang asawa sa pag-e-entertain ng mga bisita nila. Magpahinga na tayo. Bukas na lang tayo magbukas ng gifts natin. Sabi na lang niya. Natapos na siyang mag-shower ay nadatnan niyang hindi pa rin umaalis sa tabi ng bintana ang asawa. Han, aniya nang lumapit dito. Niyakap niya ito mula sa likuran nito. Ngunit sa pagkagulat niya, para itong napaso o nandiri sa kanya. Bigla itong kumalas mula sa pagkakayakap niya. Pagkuway lumapit ito sa isang malaking kabinet na nara. Itinulak nito iyon. Nagulat siya nang tumambad sa kanya ang isang pintong nakakubli lamang pala sa likod ng kabinet. Tagos iyon sa kabilang silid, ang guest room. Han, bakit? Anong ibig sabihin yan? Bakit adjacent ang master's bedroom sa guest room? This will be my room, Marian. Seryoso na wika ni Travis. Marian, bakit hindi na siya tinawag nito ng princess? At bakit malamig at mabigat ang tinig nito? Maging ang ekspresyon ng mukha nito'y nakakaalarma. Nagtatakang napaatras siya, kinakabahan. Hindi naman marami ang nainom nito para maging kakaibang kilos nito. Dito ako matutulog, Marian, at dyan ka. Lilipat lang ako kapag gusto kong may mangyari sa atin. Gulat si Marian sa narinig. Ano bang pinagsasabi ng asawa niya? Honey, hindi ko maintindihan. Gusto mo bang ipaintindi ko sa'yo? Hindi na siya nakakilos sa kinatatayuan. Kahit nang tila galit na humakbang ito palapit sa kanya. Kung akala mo'y simula na ito ng masasayang araw mo, you're wrong, Marian. Dahil umpisa na ito ng pagbabayad mo sa akin. Umiling siya, tanda ng kalituhan sa mga nasabi nito. Pinakasalan kita, hindi sa kadahilan ng mahal kita, Marian, dahil wala akong pagmamahal sa'yo. Tila gumuho naman ang mundo ni Marian sa narinig na sinabi ng kanyang asawa. Sa mismong unang gabi nila bilang mag-asawa ay sinaktan nito ang puso niya. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama ni Marian at Travis kung namumuhi sa kanyang asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.